Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal at biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa sanay hahamuin. Alleluia, alleluia, gloria Patri. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa tayaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin na pong pasisimulan ang pagpapailang lang natin ng pagpupuri at pagluwalhati na bunga ng ating mga labi sa ating Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 45 sa atin pong mga himnaryo. Nang liwanag ng pananampalataya na sa atin ang Diyos na Ama, tanggapin sa puso at maging pag-asa. Kaluluwa ay natutong awitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Buhay kong sagana sa lumbay at dusa, dahil sa kahirapan pati sa sala. Daging umaliwalas, naging masigla, lalo't nagpupurit, inaawitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Ang bagabag na laging luha ang hatid, umaasang galakang bungang kapalit. Dang panahon ng kanyang pagbalik, upang dalhing lahat ng banal sa langit. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-usig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Atin pong patuloy na purihin, sambahin at luwalhatiin ang marilag, malinis at banal na pangalan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Numero 50 ang atin pong susunod na aawitin. Ang pag-asa ko'y matibay kay Hesukristo saligan, pagkatanging siya lamang ang aking inaasahan.
Siya ang saligan, hindi ako matitinag sa pag-asa kong matatag. Alot bagyong malalakas, di ako mababagagabag. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal. Pagkat siya ang saligan, wala akong pagkatakot sa kamatayan at sa Lot. Pagkat siya ang patnugot nasa akin ay kukukot. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na banal. Pagkat siya ang saligan, si Jesus ang pag-asa ko, maging sa buhay na ito, sa mga hibong ng tukso, siya ang aking saklolo. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal. Pagkat siya ang saligan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan ka po at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Naawa ka rin po at nahabag. Tinawag mo po ang amin mga minamahal na mga magulang. Inilagay mo po sila sa iyong banal na iglesia.
pinagtapatan ka rin po nila at pinaglingkuran ng buong puso, buong isip at ng kanilang buong buhay hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, sa banal sakdal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, wala pong sawa itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Nangangayupapa kami, Panginoon, at nagpapakumbaba sa iyo pong kabanal-banalang kaitaasan. Tanggapin mo po ang aming sama-samang tinig sa Espiritu na nagpapaabot sa iyo ng aming mga pagpapasalamat. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyo sa maraming mga araw na pinalipas mo pong muli sa buhay ng bawat isa sa amin. Pinakain mo po kami, dinamtan, pinalakas, pinagaling mo ang aming pangangatawan. Gayon din po ang ipinaranas mo sa lahat ng aming mga kabiyak ng puso, sa lahat po ng aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Aman Diyos, higit sa lahat, maraming salamat po. Patuloy mo po kaming pinagtitiisan at pinagtitiyagaan. Patuloy mo kaming pinakakain ng iyong mga banal na salita, pinaiinom ng iyong mga banal na aral, na lipos ng espiritu at ng buhay, na siyang nagpapatibay ng aming mga pananampalataya sa iyo pong kagilagilalas na mga katotohanan. Panginoong Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Nalalaman mo, Panginoon, kung papaano ginamit namin, ginugol sa araw-araw na nagdaan, ang ipinautang mo po sa aming buhay, kagalingan at mga kalakasan, maging ang mga magagandang kapalaran na patuloy mo pong inihahatid sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon Diyos, kung kami po nagkulang, kung kami po'y nangagkasala laban sa iyo, huwag mo po sanang gawing dahilan upang hindi mo kami muling turuan at aralan. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Panginoon po naming Hesukristo, idinadalangin po namin sa iyo na sa panibagong Huwebes po ng gabing ito, ikaw po sana muli ang tumindig sa aming kalagitnaan sa Espiritu. Turuan mo po sana muli kami ng iyong mga banal na aral na nais mo pong aming mapakinggan at maisakabuhayan. Amang banal, kasangkapanin mo lamang ang iyong hamak, ang wala mong kakabukabuluhang alipin. Banalin mo po, linisin mo po ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa. Tulungan mo sanang kung mapakinggan namin ang iyong mga palatuntunan at ang iyong mga banal na salita, magkaroon po ng bisa, kapangyarihan at ng iyong banal na Espiritu, at kami po na mga nangakikinig, lalong magtumibay sa aming mga pagkakilala sa iyo, na ikaw po lamang ang nag-iisa at buhay naming tagapanguna sa iyong banal na iglesia. Ikaw ang aming pastor, ikaw ang aming obispo, ikaw ang aming saserdote, ang aming Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus, na hanggang sa mga huling araw na ito'y ikaw ang pumapatnubay sa amin, at sa ikalawang pagparito mo po, Panginoon Diyos, sinasampalatayanan namin, kami po'y pagiging dapatin mong makapasok doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan.
Amang banal, habang kami ay nakikinig ng mga aral, tulungan mo po, una na nga sa lahat, ang marami naming mga kaibigan, ang marami naming mga mahal sa buhay, na hanggang ngayon hindi pa lubusang naliliwanagan. Katukin mo po ang kanilang kalooban, tawagin mo rin po sila sa iyong banal na katotohanan, at habang kami nagsisipakinig, Ama naming Diyos, pagalingin mo nawa ang aming mga taglay na karamdaman, lalo na nga po ang maraming sa amin patuloy na nagsisitanda, tulad po ng iyong hamak na alipin, gayon din po ng aking kabiyak na si kapatid na Rosita. Maaawat mahahabag ka rin po sa lahat ng aming mga kasama. Pangunahin na nga po kay kapatid na Prospero, kay kapatid na Glenda, kay kapatid na Mercedita Heine, gayon din kay kapatid na Mirna at kay kapatid na Expectasyon. Amang banal, kami po na sa mga huling araw na ito'y nangalalabi upang iyong kasangkapanin sa pangangalat ng iyong banal na ebanghelyo. Dagdagan mo pa po sana ang aming kagaling at kalakasan. Pagkalooban mo pa po sana kami ng maraming mga araw. Gagabayan at papatnubayan mo lamang kami, Ama naming Diyos. Masumpungan mo pong kami patuloy na naglilingkod sa iyo ng aming buong puso, buong isip at ng aming buong buhay. Panginoong Hesus, huwag mo rin sanang pababayaan ang mga mumunting ari-arian, tulad po ng aming mga mumunting mga sasakyan, ang aming mga tahanan, mga halamanan at mga hayupan. Sumasampalataya po kaming ito'y ilalayo mo rin po sa mga sunog, sa mga lindol, malalakas na ulan, mga baha, mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan sa mga magnanakaw, at sa napakaraming mga taong may madidilim na puso at mga kalooban. Amang banal, ang lahat ng ito idinadalangin namin, hinihiling po namin, sinasampalataya na namin, iyo pong ibabasbas at ibebendisyon sa amin sa pangalan mong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw po naming mga tagapakinig, una na nga sa ating mga mahal sa buhay, mga kasangbahay, Charity Begins at Home, sa lahat ng ating mga kaibigan, at sa lahat ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pasisimula na po natin ang ating banal na pag-aaral ng mga salita ng Diyos, na kung saan alam po natin ang pagsamba sa Diyos meron pong pakikinggan. Ang pakikinggan natin ang mga salita na inihanda ng Diyos sa langit, para ito po ang ating inumin, kainin tulad sa isang masarap na pagkain at isang malinamnam na inumin ng ating mga kaluluwa at ating susundan at isa sa kabuhayan. Katulad nga po ng sinasabi ni Apostol Pablo sa Romanos Kapitulo 10, versikulo 17, ang pananampalataya dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. At ang pakikinggan natin ang mga salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Atin na pong buksan ang ating mga banal na kasulatan sa ikalawang aklat po na isinulat ni Apostol Pablo sa mga Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Korinto. Pangkat 13 at talata ay 11. Chapter 13 and the verse is 11 of the 2 Corinthians. Unahin po nating basahin sa King James Version.
orihinal na pinanggalingan ng ating Bibliang Tagalog na dinala sa atin ng mga Amerikano noong 1905. Finally, brethren, farewell. Be perfect. Be of good comfort. Be of one mind. Live in peace. And the God of love and peace shall be with you. In Tagalog, sa katapus-tapusan, mga kapatid, paalam na. Mangagpakasakdal kayo, magpakabanal. Mga aliw kayo. Mangagkaisa kayo ng pag-iisip. Mga buhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Dito po, sa mga huling sulat na niloob ng Diyos na maipadala ni Apostol Pablo sa mga iglesia, una na nga po sa Korinto, siya po ay nagpapaalam at siya po ay nagpapayo na ang mga kapatid sa Korinto ay mangagpakabanal at magkaroon sila ng mga kaaliwan, magkaroon sila ng kaisahan sa pag-iisip, at sila ay mga bubuhay sa kapayapaan. Ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa kanila. Bakit po baga ito ay ipinasulat ng Diyos kay Apostol Pablo at sa atin sa huling araw na ito, 2016 na, ito po ay nababasa natin. At bakit po ito ay ating binabasa? Para po ating pag-aralan, sapagkat ang Panginoon din ang may sabi ang lahat ng mga bagay ng una, ang mga kasaysayan ng mga unang mga banal magmula doon po sa halamanan ng Eden hanggang sa atin sa huling araw na ito, lahat po ng kasaysayan ng mga propeta ng mga lingkod ng Diyos. Ito po ay napasulat sa ikatututo natin. Ano po baga ang ating matututuhan sa talatang ito? Upang ito po ay ating maliwanagan, tayo po na nangabubuhay sa huling araw na ito, 2016 na po. Atin po munang itanong, ano po baga ang kasalukuyang kalagayan nitong ating daigdig na ginagalawan sa huling araw na ito? Sapagkat sa paksa natin, magkaisa daw tayo ng pag-iisip, magpakabanal daw tayo, mga bubuhay tayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan ay sa atin sa huling araw na ito. Kaya nga, upang maliwanagan natin bakit ito itinuturo sa atin, wala ba tayong kapayapaan sa huling araw? Pabayaan natin ang Biblia o ang mga salita ng Diyos. Una na nga po sa pamamagitan ng mga propeta na napasulat ang kanilang mga kasaysayan ng buhay at ang kanilang mga isinulat sa matandang tipan, tulad po ng aklat ni Propeta Ezekiel. Basahin po natin. Ano po baga ang kalagayan natin dito sa sanglibutan? Sa kanyang 13:16, sa makatwid baga ang mga propeta ng Israel na nanganghuhula tungkol sa Jerusalem at nangakakakita ng pangitaing kapayapaan para sa bayan at walang kapayapaan, sabi ng Panginoon Diyos. Dito po, merong ibig munang ipakilala sa atin ang Diyos. Yung pong tinatawag na Jerusalem, alam po natin ang ibig sabihin ng salitang Jerusalem. Sa Ingles, ito po ang tinatawag na City of Peace. At kung saan po naroon ang Jerusalem, ito po yung kapitolyo ng Israel
At kung ano ang Israel, ito po ang sariling bayan na iningatan ng Diyos na nagmula kay Abraham, na itong si Abraham ay kaibigan ng Diyos, sumunod sa aral ng Diyos, nanggaling kay Abraham si Isaac, pagkatapos si Jacob nagkaroon ng 12 anak. Ito nga po yung naging alipin sa bansa ng Ehipto sa loob ng 400 taon. Ito po yung inilabas ng Diyos, binigyan ng sariling lupain, yung Kanaan na binubukala ng pulot at ng gata. At ito po ngayon yung alam natin na country of Israel in the Middle East. Alam natin ang kasaysayan nitong Israel. At ang siyudad na pinakakapitolyo nila, yung Jerusalem, na kung liliwanagin, City of Peace, siyudad o bayan ng kapayapaan. Ngunit, ano po ang sinabi ni Propeta Ezekiel 13:16? Sa makatwidbaga ang mga propeta ng Israel, nanguhula tungkol sa Jerusalem at nangakakakita ng pangitaing kapayapaan para sa bayan, at walang kapayapaan, sabi ng Panginoon Diyos. Unahin po natin yung bayan ng Diyos mismo. Yung mismong siyudad ng Jerusalem na siyudad ng kapayapaan, ayon sa propetang si Ezekiel, sabi ng Diyos, wala pong kapayapaan. Sa makatwid, mga kapatid, kung yung sariling bayan ng Diyos walang kapayapaan, tandaan ninyo, ang buong Biblia, magmula bagong tipan, magmula matandang tipan, hanggang sa atin sa kasalukuyan, ang banal na kasulatan para po lamang sa bansa ng Israel. Maliban po sa bansa ng Israel, walang kaligtasan. Sa paniwalaan po natin at hindi, ito po ang sinasabi ng Biblia. Kapag ikaw ay labas sa bansa ng Israel, ikaw ay hentil. Hindi ka kasama sa pangako o sa buhay na walang hanggan. Kung yung kanyang sariling bayan ay walang kapayapaan, di lalo na nga po tayo na mga hentil. Tayo na labas ng Israel na bansa o bayan ng Diyos. Ngayon, para lubos po natin itong maliwanagan pa, ayon naman sa ibang mga propeta, katulad ni Propeta Jeremias, talaga bang walang kapayapaan? Tandaan ninyo, kapag ang Israel ay walang kapayapaan, ang buong lupa ay walang kapayapaan. Sapagkat, isipin ninyo, yung bayan ng Israel, yun ay dapat magkaroon ng kapayapaan doon sapagkat yun ang bansa ng Diyos. Pero, sangayon po sa banal na kasulatan, sa bayan mismo ng Diyos walang kapayapaan, sila dumiyos sa Diyos ni Abraham, ang Diyos nila, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos na buhay. Kung sa kanila, na sumasamba sa Diyos na buhay walang kapayapaan, lalo na ang mga bansa at bayan na sumasamba sa mga baal, sa mga larawan, sa mga bato, sa mga pilak, sa mga ginto, lalong walang kapayapaan sa kanila. Para lubos nating maliwanagan, paano pinatutunayan ng ibang propeta na tulad ni Jeremias, na talagang doon mismo sa sariling bansa na itinatag ng Diyos sa lupa wala silang kapayapaan. 6:14 ng Jeremias. Kanilang pinagaling din naman ng kaunti ang sugat ng aking bayan, na sinasabi kapayapaan, kapayapaan, gayon man ay walang kapayapaan. Ito pong talatang ito sa aklat ni Propeta Jeremias 6:14, ito po ay tumutugon sa hula na ang kanyang bansa o ang Israel magkakaroon ng kagalingan o ng kapayapaan
kanilang pinagaling din naman ang sugat ng aking bayan. Sinasabi nila kapayapaan, kapayapaan, gayon may walang kapayapaan. Napakinggan na po natin sa marami nating pakikinig, ang tinutukoy po rito nang magkaroon na nga po ng United Nation, at ito po nasa world history. Noong 1948, nagkasundo ang mga bansa na magkakaanib o ang United Nation na ang Israel, ang mga Hudyo, ay pagkalooban ng kanilang sariling independensya o magkaroon sila ng matatag na sarili nilang pamamahala o pamahalaan. Nagkaroon nga po ng State of Israel. Pero alam po natin, natupad po ba ang sinasabi ng United Nations? Peace, peace, but there is no peace. Una-una nga po, sumiklab ang tinatawag na unang digmaang pandaigdig. Noon pa man, itinayo na ng mga malalaking bansa sa pangunguna ng Amerika, gayon din ng Pransya, Italia at ng Inglaterra ang Liga ng mga Bansa, League of Nations. Sumiklab ang unang digmaang pandaigdig, walang kapayapaan. At pagkatapos nga po, mga 20 taon ang nakalipas, bumangon po sa sa Alemanya si Adolf Hitler at ang mga Hapon. Kaya nga pumasok sa sanglibutan ang ikalawang digmaang pandaigdig at wala po talagang kapayapaan ang sanglibutan. At kahit na po pagkatapos noong 1948 na binigyan na ng independensya ng sanglibutan, ang Israel, patuloy pa rin po ang digmaan. Alam po natin ang kasaysayan ng mga digmaan ng mga Muslim na nagtangkang gapiin, lupigin ang tinatawag na mga Israelita, maging yung tinatawag na, kung hindi ako nagkakamali ayon sa kasaysayan, noong 1960s o 67, na ibig na sakupin ng mga alyadong mga Arabo na nakapalibot sa Middle East o sa Israel, yung tinatawag nila na 100 Days War, pero nagapi sila ng mga Israelita. Bagaman nagtagumpay ang Israel, wala pong kapayapaan at hanggang ngayon maraming mga terorista. Napapakinggan natin sa pahayagan, nababalita ang mga wika nga pagdirigmaan ng mga teroristang mga Palestino at ng mga Hudyo sa Israel. Walang kapayapaan. At kahit meron ng United Nations, ibinangon pa rin ang tinatawag na ASEAN, Association of Southeast Asian States. Nagkaroon pa rin ng tinatawag na digmaan sa Korea. Pagkatapos ng Korea, nariyan pa rin ang Vietnam. Pagkatapos ng Vietnam, nariyan ang Iraq. At pagkatapos ngayon, ang tinatawag na mga ISIS, yung mga Muslim na namumugot ng ulo. Walang kapayapaan. Sa makatwid, mga kapatid, nagaganap ang hula. Sinagot ng banal na kasulatan, sinagot ng kasaysayan ng sanglibutan, ang ating tanong, ano ba ang kalagayan natin sa huling araw na ito? Walang kapayapaan ngayon. Ano nga po baga ang dahil? Bakit po nawala ng kapayapaan sa buong mundo? Una na nga itong mga Israelita na bayan ng Diyos. Tandaan po ninyo, ang Biblia, ito po ay lagi lamang bumabanggit sa pinaka-wika nga mahalaga sa Diyos ang kanyang bansa na Israel. Kapag ang Israel hindi makasumpong ng kapayapaan, lalo na nga itong mga hentil na mga wala namang Diyos kundi ang mga Diyos nila, mga kahoy, mga larawan, mga ginto, mga pilak, na ang wika ni Propeta David sa kanyang 115, 4 hanggang 8, ang mga Diyos ng mga hentil, may mata hindi makakita, may ilong hindi makaamoy, may bibig hindi makapagsalita, may tenga hindi makarinig, may kamay at paa hindi makagalaw, hindi makalakad. Mga kapatid, lalo na
Ang ibig lang sabihin, kapag ikaw ay labas ng bansa ng Israel, ikaw ay hentil, lalong walang kapayapaan sa iyo. Kung yung sarili niyang bayan hindi niya pinagkalooban ng kapayapaan. Ang tanong, bakit? Anong pangunahing dahilan? Sa Jeremias 6:17, basahin po natin. Ako'y naglagay ng mga bantay sa inyo. Alam natin kung sino ang inilagay ng mga bantay ng Diyos. Una na nga, panahon pa sa bansa na sila, panahon na sila'y naglalakbay pa lamang doon sa ilang, inihiwalay na ng Diyos itong mga Levita bilang kanilang mga bantay, mga tagapangaral. Sila ang taga-ugit, sila ang taga-pagturo. Naglagay ako ng mga bantay sa inyo na aking sinasabi, una na nga si Moses ng mga panahong yon sa ilang, inyong pakinggan ang tunog ng pakakak, salita, utos ng Diyos. Ngunit kanilang sinasabi, hindi kami makikinig. Talaga po naman kung babasahin ninyo ang kasaysayan, magmula sa pangunguna ni Moses at gayon din ni Aaron na mga Levita, talaga pong masuwayan ng mga Israelita. Ayaw nilang makinig kay Moses. At sa 6:18, kaya't inyong pakinggan ang sabi ng Panginoon, ninyong mga bansa. Pati po dito po talagang ang tinutukoy yung mga angkan ng bansa ng Israel, sapagkat bagaman isang bansa, sila po ay binubuo ng 12 mga lipi, mga bansa. Inyong pakinggan ang aking tinig. At dito, kasama na rin tinutukoy ang lahat ng mga tao bilang spiritual na pangangaral. Kaya't inyong pakinggan pangangaral sa espiritu. Kaya't inyong pakinggan ninyong mga bansa at ninyong mga at inyong talastasin o kapulungan kung ano ang nasa gitna nila. 6:19, inyong pakinggan o lupa, ang buong sanglibutan kinakausap ng Diyos. At dito inuutusan tayo ng mga hintil, pag-aralan natin ang mga Israelita. Inyong pakinggan o lupa, narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa bayang ito. Yung Israel mismo, parurusahan niya. Nabunga ng kanilang mga pag-iisip, sapagkat sila'y hindi nangakinig sa aking mga salita, at tungkol sa aking kautusan ay kanilang itinakwil. At alam natin, mga kapatid, ang kasaysayan ng bansa ng Israel, nang sila nga po naging makapangyarihan na, nang makarating na sila sa lupain na binubukalan ng pulot at gata, na sila nga po ay humingi na ng kanilang sariling hari. Unang hari, ang lalaking si Saul. At nang si Saul ibaksak ng Diyos, inihalili si David, si Haring David, at pagkatapos po ang kanyang anak na si Solomon, at pagkatapos kay Solomon ang mga anak ni Solomon, at naghali-halili na ang iba't ibang mga hari, na doon nga po ang mga haring ito nangaglingkod na sa kanilang mga sariling mga baal o mga Diyos-Diyosan. At yan po ay alam natin, malimit nating mapakinggan sa aklat ni Propeta Jeremias sa kanya pong Kapitulo 7, versikulo 14 hanggang 19. Basahin po ninyo sa inyong mga sariling mga Biblia na kung papaanong ang bansa ng Israel hindi lamang matigas ang ulo na hindi nakikinig sa mga utos at aral ng Diyos na ipinararating sa kanila sa pamamagitan ng mga propeta o mga bantay na tagapagturo sa kanila, gumawa sila ng kanilang mga reyna ng langit, ng kanilang mga baal, ng kanilang mga sariling Diyos-Diyosan. Kaya nga po, mga tagapakinig, ang Israel ibinigay din sa kamay ng kanilang mga kaaway. Alam natin ang kasaysayan ng pagkabihag ni Nabucodonosor sa bansa ng Israel sa loob ng 70 taon, the 70 years of Babylonian captivity of Israel. Kaya sila dinalang bihag doon sa Babylonia. At ang wika ng Diyos sa pamamagitan pa man din ni Jeremias Kapitulo 6, versikulo 13,
Ano ang mga tinatawag na katiwalian na ginawa ng kanyang sariling bansa? Kaya nga maging yung sariling bansa niya na Israel pinarurusahan hanggang ngayon. Sapagkat mula sa kaliit-liitan nila, mula sa pinakaordinaryong Israelita, sapagkat mula sa kaliit-liitan nila hanggang sa kalaki-lakihan nila, o sa kanilang mga hari, kanilang mga reyna, kanilang mga tagapang, mga inihalal nilang tagapanguna, yung mga tinatawag nila halimbawa, kung sa huling araw na ito, yung mga Holy Council nila, yung kanilang sanggunian, ano ang ginagawa? Hanggang sa kalaki-lakihan nila, bawat isa ibinigay sa kasakiman, mga sakim. At mula sa propeta, mga mangangaral, kamukha ngayon sa huling araw na ito. O, pati mga propeta, pati mga mangangaral, pati mga leader ng mga reliyon, hanggang sa saserdote, ayan, bawat isa gumagawa na may kasinungalingan. Kaya maging sa huling araw na ito, mga kapatid, wala tayong masusumpungan na kapayapaan. O hindi ba totoo naman yan? Magmula sa kaliit-liitan. O hindi ba sa huling araw na ito yung nangyayari sa lahat ng bansa at lahat ng bayan? Maski na ordinaryong tao, marunong magnakaw, marunong magsinungaling, marunong manloko, marunong mag-scam, marunong pumatay. Mula sa kaliit-liitan hanggang kalaki-lakihan, hanggang mga presidente, mga premier, mga hari, mga reyna. O hindi ba marami tayong nababasa tayo sa mga pahayagan, napapakinggan natin sa mga balita, sa telebisyon, sa radyo, sa mga dyaryo, na kung saan may mga prinsesa, may mga prinsipe, may mga hari, na sila po, mga kapatid, na ay nakukulong, napaparatangan, lalo na sa ating inang bayan sa Pilipinas. Maski na yung tinatawag nilang President of the Senate, yung mga senador, yung mga kongresista, mga konsehal, hindi ba? Silang lahat ay napapatunayan na nangungurakot at nagnanakaw, pumapatay ng hostage, yung mga leader ng mga relihiyon. Sa makatwid, mga kapatid, kapag ang Israel mismo, kinakitaan ng Diyos ng tinatawag na kasamaan, sariling bayan ng Diyos, nagpapakaliko, lalo na nga po't higit, nasumpa ang aabutin na ibibigay ng Diyos sa mga hentil na mga naglilingkod sa mga Diyos-Diyusan at sa mga larawan. Ngayon, papaano po pinatutunayan maging ng bagong tipan ang pagpapatuloy ng kawalan ng kapayapaan sa buong sanglibutang ito hanggang ngayon 2016? At saka bakit? Anong dahilan naman? Alam natin, ang mga hentil talagang walang pag-asa. Alam natin, sa kahintilan, walang buhay na walang hanggan. Wala tayo sa Diyos ang mga Israel lang, katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa 9:5 ng Romanos, na sa kanila ang mga pagpapala, sa kanila ang pagliligtas, ang mga paglilingkod, ang mga paghahandog, at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Kung itong tinatawag na bansa ng Israel na dito mismo nanggaling ang Panginoong Jesucristo, dito siya mismo nagkatawan tao, Israel mismo, na banal na bayan ng Diyos, sinusumpa pag nagkakamali. Hindi lalo na nga po ang mga hentil na wala namang sinasambang tunay na Diyos at malayo sa Diyos. Kaya nga, paano pinatutunayan? Maging ng bagong tipan, nagpapatuloy na walang kapayapaan dito sa lupa na ating ginagalawan. Buksan natin ang 2 Timoteo 3:1. Datapwat alamin mo ito sa mga huling araw. Ito po, 2016 na, huling araw na ito, mga kapatid. Darating ang panahong mapanganib. Sa makatwid, mapanganib. Pag sinasabing mapanganib, wala pong kapayapaan, magulo. Walang kapayapaan, walang katahimikan. Ano nga ang dahilan? Romanos 3:10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid. Sipin ninyo yan? Doon pa man sa bansa ng Israel, wala nang matuwid. Sila mismo,
Iniligtas ng Diyos sa pagkaalipin nung unang panahon sa kamay ni Paraon sa loob ng 400 taon. Inilabas sila sa Ehipto, binigyan ng sariling bayan, binubukala ng pulot at ng gata, pinagpala, iningatan. Pagkatapos, humingi sila ng ibang hari, humingi sila ng ibang tagapangasiwa, nakalimutan nila ang Diyos. At hindi lamang iyon, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, pinabayaan ng Panginoon Diyos na sila mismo ay maghari-harian sa kanilang sarili. Tinalikuran nila, una sa lahat ang unang utos sa 2 tapyas na bato na ibinigay ng Diyos sa kanila upang kanilang sundin. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng anumang larawan ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran. Huwag mo silang paglilingkuran. Ito mismo, sinira ng kanyang sariling bansa, ng kanyang sariling bayan. Kaya noon pa man, ibinigay na sila sa mga kalaban at hanggang ngayon, lagi silang nilulusob ng mga terorista, pinagpapapatay, kinamumuhian hanggang ngayon. Bakit? Sapagkat sila nga po ay lumiko ng landas. At sa huling araw na ito, makikita mo yung mga Hudyo, pati yung kapirasong dingding, yung kapirasong bakod, hinahalikan nila. Kanilang niyuyukuran, kabawal-bawalan ng Diyos yun. Hanggang ngayon, talagang masasama ang mga tao sa lupa. Kaya ano nangyari? Ano ang wika ni Apostol Pablo sa Romanos 3:10 sa huling araw na ito? Kaya patuloy pa rin ang kawalan ng kapayapaan sa buong sanglibutan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Walang nakakatalastas, 3:11, 3:12. Walang humahanap sa Diyos. Silang lahat nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Sipin mo 'yon. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Anong ginawa? Hindi lamang ang bansa ng Israel, mga kapatid, ang gumawa ng kanilang sarili nilang tinatawag na Diyos, mga Diyos-Diyosan. Ay nakikita natin yung mga hintil, una na nga ang simbahang Katoliko, mga Romano yan, mga hintil yan, Vicarius Filii Dei, sinipa nila ang Panginoong Jesucristo, sinipa nila ang Diyos, ipinalit nila yung mga papa sa Roma. Ang mga iglesia naman, sugong anghel, si Kristo sinipa, ginawang tao. Ang iba namang mga iglesia, diksyonaryo ng Biblia. Ang iba naman, mga kapatid at mga magulang, nasa kanila raw ang tinatawag na kaligtasan. Paghiwalay kayo sa kanilang pamamahala, impyerno tayo. Huwag kayong maniwala sa mga iyan. Sila ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, sa huling araw na ito, ang sanglibutan lipos ng mga kaguluhan. Ang kanilang lalamunan, libingang bukas. Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Mga kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Nakita na ninyo yung mga politiko? Tinanan ninyo yung halimbawa. Sa Pilipinas, yung isang kandidato, si Duterte. Ano ba mapapakinggan mo dyan? Hindi ba kamandag ng ulupong yan? Hindi ba yan wika nga parang libingang mabaho na umaalingasaw sa kabahuan tuwing magsasalita PUTA mo? Mga kapatid at mga magulang at maging dito sa Amerika, tinan ninyo, maging dito sa Amerika si Donald Trump kung magsalita, talaga namang maalingasaw ang kanyang bibig sa pagsasalita ng mga bagay na mga masasama, mga ulupong, mga kamandag ng mga ulupong ang nasa ilalim ng kanilang mga labi. 3:14 hanggang 17, ang kanilang bibig puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa matulin sa pagbububo ng dugo. Kaya makikita mo, patay dito, patay dyan, baril dito, baril dyan. Hinold up mo na yung tao, kinuha mo na yung kanyang ari-arian, yung kanyang sasakyan, yung kanyang mga alahas, hinubaran mo na, pinatay mo pa. Napakalupit ng mga tao sa huling araw. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan, kaya ang buong sanglibutan patuloy sa kahirapan.
at ang daan ng kapayapaan, hindi nila nakilala. At sa 3:18, walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ayan po ang kasalukuyang nangyayari. At yan ang kasalukuyang nakikita at nagaganap sa buong lupa. Kaya nga bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral, nandahil nga po dito na walang matuwid, wala kahit isa. Mapagobyerno, maparelihiyon, wala po talagang nakakaala-ala sa Diyos, walang gumugunita, walang nagsasaliksik. Ano nga ang kinalabasan na naging pag-uugali ng halos lahat ng mga tao? Buksan po natin ang 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 2. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Yan, I am the best, I am the greatest. Maibigin sa salapi. Yan, nakaw dito, nakaw doon, plunder dito, plunder dyan. Pati mga leader ng mga iglesia at mga reliyon. Mga mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Ang mga anak, matitigas ang ulo. Mga walang turing at mga walang kabanalan, 3:3 hanggang 7. Walang katutubong pag-ibig ang mga tao ngayon, pati sa mga hayop sumisiping. Yan po hindi na katutubong pag-ibig yan. Pati mga hayop sinisipingan, mapababae, mapalalaki, mga walang paglulubag, palabintangin, walang pagpipigil sa sarili, hindi maibigin sa mabuti, mababangis, mga liko, matitigas ang ulo, palalo, maibigin sa kalayawan ang mga tao. Mas mahalaga sa kanila yung mga party-party, sayawan dito, inuman dito, social activity dito, social activity dyan, kaysa maibigin sa Diyos. 3:5 ng 2 Timoteo rin, may anyo ng kabanalan. Nako, kung lumakad sakali ang mga tao na yan, kala mo mga banal na banal, may mga krus, may mga dalang Biblia, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ito ang mga taong nanggagapang sa mga bahay-bahay, binibihag ang babaeng haling, lipos ng kasalanan, hinihila ng iba't ibang mga pita. Kaya malimit tayong makakita at makarinig mga balita. Mga leader ng mga relihiyon, may anyong kabanalan, nang re-rape, nang gagahasa. Meron pa nga dyan Inanaka na yung kanyang membro, drug addict na, drug pusher pa, pakatapos yung anak, pinagsasaksak, pinagpapatay, inilagay pa sa kahadiyero, ginawa pang sardinas. Hindi ba totoo yan? 3:7, na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Kaya yung mga mangangaral na yan, at yung mga leader ng mga gobyerno na yan, magmula presidente, senador, kongresista, kung ano-ano ang itinuturo. Kung sa relihiyon, sa iglesia, mga nangangaral ng mga salit-saling sabi ng mga tao, sinsay sa katotohanan. Titos 1:14, at ang wika pa man din ni Apostol Pablo sa kanyang unang Timoteo 4:1-5, mga utos at aral ng mga demonyo. At kung mga leader naman ng mga gobyerno, puro katiwalian ng mga ginagawang mga batas, puro wika nga mga pandarambong para sila kumita, makasakote, makakuha lalo ng kapangyarihan, kapurihan sa kanilang sarili, una na nga sa lahat para makapagpayaman. Kaya nga't ayon mismo sa mga apostol na tulad ni Juan, ano na nga po baga ang napakasama kalagayan ngayon nitong buong sanglibutan, 2016 na. Unang Juan 5:19, nalalaman natin na tayo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tayo sa Diyos. Bakit? Ang obispo natin, Panginoong Jesucristo. Wala tayong obispong tao. At ang buong sanglibutan, lalo na nga yung mga hentil, nakahilig sa masama. Sa makatwid, ang kalagayan po nating mga tao sa huling araw dahil nga po sa walang naghahanap sa Diyos, walang nakakaunawa, walang natatakot sa Diyos. Napakasama. Katulad ng isang punong kahoy, may sakit, nakahilig na sa kaliwa o sa kanan, babaksak na. At kung mabaksak na, malalanta, at kung malanta, igagatong sa apoy. Yan ang tao ngayon. Meron tayong sakit na ikamamatay,
mga tagapakinig, at kung mamatay tayo, ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan. Tunay bang talagang ang sanglibutang ito'y nakahilig sa masama? Romanos 13:12. Ang gabi ay totoong malalim. Ang ibig sabihin ng gabi, kadiliman. At kapag kadiliman, kasalanan. Ang araw ay malapit na. Alin yung araw? Ang ikalawang pagparito, ang araw ng paghuhukom ng ating Panginoong Jesucristo. Mga huling katanungan po natin, ano nga po baga ang banal na dahilan ibinangon sa atin, mga magkakapatid ng Diyos, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ang paksa po nating ito, ikalawang Korinto 13:11, katapus-tapusan mga kapatid, paalam na, magpakasakdal tayo, magpakabanal tayo, mga aliw tayo, magalak tayo, magkaisa tayo ng pag-iisip, mga bubuhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ano ang banal na dahilan? Romanos 13:11. Ito, yamang nakikilala natin na malapit na ang panahon. Ngayoy kapanahunan ng magsigising tayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan, kaysa nang tayo'y nagsisisampalataya pa lamang. Malapit na ang panahon, mga kapatid sa iglesia. Magpakasakdal na tayo at magpakabanal. At sa 13:12, ang gabi nga ay totoong malalim, ang araw ay malapit na. Iwaksina natin ang gawa ng kadiliman. Kung sa loob ng iglesia tayo nanloloko pa ng kapwa, kung sa loob ng iglesia nagsasabong pa tayo, bumibili pa tayo ng lottery ticket, hanggang ngayon minumura pa natin ang asawa natin, hanggang ngayon ang bababae pa tayo, hanggang ngayon pabaya tayo sa loob at labas ng ating mga tahanan. Mga kapatid, ang gabi ay totoong malapit na, ang gabi ay totoong malalim, at ang araw ay malapit na. Alisin na po natin, iwaksi na natin ang gawa ng kadiliman, at isakbat na natin ang sakbat ng kaliwanagan. Ano ba ang kaliwanagan? Ang wika ng Panginoong Jesucristo sa San Juan, ako ang ilaw. Ang sino mang lumalakad sa akin makakasumpong ng kaliwanagan. At sa 13:13 ng Romanos, magsilakad tayong mahihinhin gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan, huwag sa paglalasing, huwag sa kalibugan, at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkos, 13:14, isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo. Huwag ninyong paglaanan ang laman upang sumunod ang mga kahalayan noon. Ano ang aral sa atin? Bakit ibinangon ang paksang ito? Para po tayo magpakabanal na. Tumigil na tayo sa pagsusugal, sa pagsasabong, sa pagmamadyong, sa paglalasing, sa mga pambababay, sa katamaran, sa kahalayan, at sa lahat ng mga gawa ng kadiliman. Isuot na natin ang ating Panginoong Jesucristo. Parang damit ang ating Panginoon, mga kapatid. Pag nakasuot sa atin ang Panginoon, paano natin maisusuot ang ating Panginoong Jesucristo? Sa Efeso 2:13, datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong unang panahon ay nalalayo, inilapit sa dugo ni Kristo. Ito nga po ang paraan ng pagsusuot. Parang damit ang Panginoong Jesucristo. Isuot na natin ang lahat ng mga gawang kabanalan na ating napapakinggan sa ating mga sarili. Ang wika ni Apostol Pablo unang Korinto 15:1 hanggang 2, ligtas kayo kung matama ninyong sinusunod ang ebanghelyo na sa inyo ay aming ipinangangaral, maliban na nga kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Susundan natin ang mga utos at aral ng Panginoong Hesus. Sa gayon, isinusuot natin ang Panginoong Jesucristo. Katapus-tapusan sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 15, kung tayo po ay sumusunod sa lahat ng ating napapakinggan, Huwebes at Linggo, sapagkat si Kristo ang ating
ating kapayapaan. Pag sinuot natin siya, pag sinundan natin, meron tayong kapayapaan. Na kanyang pinag-isa ang dalawa, giniba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Alin yan? Yung kasalanan natin, giniba ni Kristo nang siya'y mapako sa krus, nang tayo sumampalataya sa Ebanghelyo, nang tayo po'y magpabinyag sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, giniba, inalis na, pinatawad na ang ating mga kasalanan na naghiwalay sa atin sa Diyos. At sa 2:15, inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Hindi na galit sa atin ng Diyos. Hindi na tayo tatapon sa impyerno. Kahit kautusan na may batas at palatuntunan upang sa dalawa, sa Diyos at sa atin na makasalanan, lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Taong bago na tayo sa Espiritu. Sa ganito ay ginagawa ang kapayapaan. Kaya nga ang wika sa Romanos 8:1, there is therefore no more now condemnation to those that are in Christ Jesus, who walk not in the flesh, but walk in the Spirit. Hindi na tayo taong laman, taong espiritu na tayo. Tayo na ang katawan ng Panginoong Hesukristo. Tayo na ang bagong daan. Kaya nga may bagong tipan Tayo po ang bagong katawan ng Diyos. Wala na po yung dating daan. Yung dating daan tapos na. Wala na tayo sa pangingili ng araw ng Sabat. Hindi na ipinagbabawal ang pagkain ng baboy. Hindi na sapilitan ang ikapo. Wala na pong ikapo. Wala. Hindi kailangan ng Diyos ang pera ninyo. Sa inyo na yan. Mga tagapakinig, ang ibig lamang ng Panginoon Diyos, makinig tayo. Isakabuhayan natin ang kanyang mga aral at palatuntunan, at kung ibig ninyong tumulong sa pangangaral ng Ebanghelyo, libre na sa Facebook, i-share na lang ninyo ang mga aralin. At kung ibig ninyong tumulong ng materya, ito naman ay hindi masama, sapagkat ang wika ni Apostol Pablo 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kung aabuloy kayo, para may maipambili kami ng selyo, may maipambili kami ng CD-ROM, magamit namin sa pangangaral, sa pamamahayag, tatanggapin namin. Bakit? Yun po ay inyong kabanalan. Pag tinanggihan namin, magagalit sa amin ang Panginoon, sapagkat hinahadlangan namin ang inyong mga kabanalan. Kaya nga po ang wika ng Panginoon kung bakit kailangang magsigising na tayo at kailangang isuot na natin ang Panginoong Hesukristo. Kapitulo 15, versikulo 5 ng San Juan. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Amen. Ito po ang naliwanagan natin, mga kapatid at mga magulang. Salamat po sa Panginoong Hesukristo at binubuhay pa tayo. Ipinarinig sa atin ang 2 Korinto 13:11. Katapos-tapusan, mga kapatid, paalam na. Mamamatay po ako. Mamamatay po si kapatid na Prospero. Mamamatay po kaming lahat, mga kapatid at mga magulang at mga kaibigan. Isang bagay ang iniiwanan namin sa inyo. Huwag ninyong kalilimutan ang 2 Korinto 13:11. Mangagpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mangagkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan. Isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo. Sundin ninyo ang kanyang mga aral. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Habang kayo'y nabubuhay, hindi kayo pababayaan. At kung kayo'y magtatapat sa paglilingkod sa Kanya, suot ninyo ang Kanyang Ebanghelyo. Sa inyo inyong sarili, mga magulang at mga kapatid, ang magtitiis 24:13 ng Mateo ay maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito nawa ang ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakayi kailanman. Amen. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya,
pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon. Pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ibendisyon sa ating mga magkakapatid, mga mag-anak at mga magkakaibigan, hanggang sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, hanggang sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw, sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan po nawa ang sumaating lahat hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.